Hi everyone, good morning. Ah, may share lang ako ng may na-scroll Bisaya ta. Nga ko na-scroll nga nakitaan nga scroll sinsya ng mga Tagalog galit kay wa. Mao mo gamit dire. Tagalog, Arabic, tagisara na English. The rest Urdu, Hindi, lain lingwahe na. So naanad ko istorya ko gamit Tagalog na kanay Pinoy, Tagalog ra. So walay Bisaya kay dire. Nay Bisaya isa ra pod, di pod bitig istorya. Mostly ang kauban Tagalog yun. So respect sa mga Tagalog diyan. So mao to siya no. Ang akong i-share karon natay awareness regarding sa especially sa mga babae, girls, especially sa girls regarding inyong gluta-gluta no. Pa-inject. So please watch this video. Hi everyone! Kumusta po kayo? Una, I want to say sorry dun sa mga nag-aabang sa akin dun sa trabaho, sa mga pending job. Sorry, hindi ako nakapag-update. Akala ko po ay gagaling din ako kaagad. This video is for awareness para sa mga gustong magpaganda, na gustong mag-improve yung sarili nila. Nagkaroon ako ng infection sa aking gluta drip session. Fault ko kasi una pa lang, naramdaman ko na hindi marunong yung nurse na nagturok sa akin. Una siyang nagturok sa akin dito. Sinagad niya yung pinaka-needle and pumutok agad yung ugat ko. Nagtry ulit dito. And then pumutok ulit. Nagtry ulit siya dito. Pumutok ulit. Sabi ko tama na, stop na. Tinuloy naman siya ng isang nurse and pumayag ako. May fault again na pumayag ako. And then nung nag-okay na siya, yung nurse na unang nagkabit, yung pinaka nakadudtong dun sa gamot, hindi niya na-lock ng maayos. And then nung nag-okay, inopen niya, sumabog yung gamot. And then, hinawakan niya kinover niya nung kamay niya. So, hindi ko na rin naisip na baka magkaroon yun ng infection or something. Tinuloy pa rin yung fault ko pa rin kasi pinatuloy ko. Saturday, last week, sobrang sakit na ng ulo ko. Nagising ako ng 1:30 ng madaling araw. Sobrang sakit niya. Hindi ko na siya mapigilan. Hanggang sa nila na ako sa ER. Suka ko ng suka. Hanggang sa umabit na ngayon, 1 week na ngayon. Medyo nagawa ko ng video asking for prayers para sa fast recovery ko. And awareness para sa mga gustong magpaganda, magpagluta, na i-check yung mabuti kung marunong ba yung nurse, kung anong gagawin sa inyo. Para hindi po mangyari sa inyo to. Ngayon, hoping na hindi ako mabulag. May improvement naman since kagabi. Ngayon lang ako hindi ako makapag-reply sa mga nagme-message sa akin, sa mga friends ko kasi sobrang in pain po. Hindi ko talaga kayang madilat ng matagal yung bata ko. Suka lang ako ng suka. Lahat po na nag-aalala, sa lahat po na nagme-message, medyo better naman po. Pero humingi pa rin po ako ng prayers sa inyo. Thank you po. Palagi mag-iingat and God bless you. So yun. Ito siya no. Dapat ato to sa legit. Dili ng practitionist na basta-basta na lang magtusok-tusok diha kung saan maskin sa dapat magamping yun kay di basta-basta nang gibuhat na ng di man kag kapila na sa tusok tulo 3 man siguro na usap pa ni assist tong nurse na professional gyud tanawan siya ni tabo niya manang careful mo girls kay dili man na siya normal man na din yung magpahinga na maskin laki magani na pero dapat ato gyud mo sa professional mga kuan dili nang may practitionist na magkuhan. Okay naman na yung practitionist pero dapat na atong babae nga iyang head na atong professional nga mugayad niya nga ari dapit tapos lukon dire ana igo na mo diha dili kay pasagdaan na bitaw din mo siya di siya i-guide. So mao na siyang magka-problema dili na siya minor issue kay affected yung mata na yung mga ugat na putol na kay na posibilidad na nga ibaw na mo siya may tabo. Either mabuta siya or ikamatay pa na niya. So, moro to kung i-share sa mga awareness kaya dapat nakanuna po ganoon na. Dili na kay siguro tag-vlog. Dapat na po tayo awareness para sa mga viewers. So, sa tanan mga followers, new followers, welcome to my Facebook page.
Thank you very much sa pag-follow, no? O sa wala pa na follow, pag-comment na muna ako boss kaya itong i-follow. I-follow lang muna ako balik. Thank you and have a good day.